Samantala, natikitan at pinagmulta na ng 5,000 piso ang driver na iligal na dumaan sa EDSA busway gamit ng pangalan ni Senador Bong Revilla. Magbabalita si Gio Robles. Humarap na sa MMDA ang dalawang driver na gumamit umano sa pangalan ni Senador Bong Revilla Jr. para makalusot sa EDSA busway. Tumanggi na ang MMDA na pangalanan ang dalawa, pero tinikitan sila at pinagmulta ng tig 5,000 piso para sa unang paglabag sa EDSA bus lane. Iniharap din ang dalawang driver sa MMDA enforcer na nanita sa kanila. Hindi na pinayagan ng MMDA na i-cover ng media ang tagpong yan. Sabi naman ni Senador Bong Revilla, ipinauubayan na niya sa MMDA ang pagpataw ng parusa sa mga driver na gumamit ng kanyang pangalan. Pinaba-background check niya na rin ito para malaman kung saan humuhugot ng lakas ng loob ang mga driver para gamitin ang kanyang pangalan. Sa pulong balitaan ni MMDA Acting Chairman Romando Artes, kinumpirma nito na mismong may-ari at boss ng mga driver ang nakipag-ugnayan sa ahensya. Dito po natin makikita na talagang hindi si Senator Revilla ang nakasakay doon sa sasakyan. Ikinusa po ng may-ari ng mga sasakyan na nabanggit yung kanya pong mga drivers. Wala naman daw po siya noong time na yon doon sa sasakyan. At sinabi lang ng kanyang driver. Maging si dating Congressman Christopher Ko, balak din magsampa ng reklamo sa isa pang driver na gumamit naman sa kanyang pangalan ng tiketan rin ng MMDA. Nakikipag-ugnayan na raw siya sa ahensya na matukoy ang pagkakakilanlan ng driver. Nanindigan naman si Artes na tama ang kanilang paghingi ng tawad kay Revilla. Hindi raw nila balak ipahiya si Colonel Bong Nibriha dahil gusto lang nila itama ang kanilang pagkakamali. Dagdag pa ni Artes, umamin mismo sa kanyang traffic enforcer na hindi nito nakita si Revilla nang parahin nito ang sasakyan. Sinabi po ng enforcer na hindi niya naman personally nakita si Senator Revilla doon sa sasakyan. At even si Colonel Bong, sinabi naman niya na hindi niya nakita na naandoon si Senator Revilla at nasa ibang lugar siya at the time. 3 paglabag ang kinakaharap ni Nibriha ayon kay Artes, ang Data Privacy Act, hindi pag-validate sa impormasyon ng kanyang tauhan at pagpayag sa pagdaan ng mga sasakyan na hindi exempted sa busway. Kasabay niyan, ipinaalala ng MMDA na simula sa Lunes, November 20, pagbabawalan na rin sa EDSA busway ang mga sasakyan na may red plate at clearly marked government vehicles. Bukod sa mga bus na bumabiyahe sa EDSA carousel, emergency at police vehicles at service unit sa ilalim ng EDSA Busway Project, nilinaw ng DOTR na tanging convoy ng Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice ang exempted na gumamit sa bus lane. Kaya maging gabinete ng Pangulo hindi rin papayagan sa busway, kabilang dyan si DOTR Secretary Jaime Bautista. In fact, nung nag-uusap kami kung i-exempt ang cabinet secretaries, sinabi niya na hindi. Paiigtingin rin ng MMDA ang paghuli sa mga gumamit ng peking protocol plate na may numerong 8. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.